Hello guys! Magandang hapon, gabi, or umaga sa inyo lahat. Welcome to our Miss Cheese and Time podcast. This is Paulo Pinakamalupit and ito ang ating episode 2 kung saan pag-uusapan natin ang aking 2023. Oh, damn! It's hot, man! It's hot! So, 2023, tsaka 2023 recap and my New Year's resolution. So, yeah. Bakit bigla akong naisipan na i-share itong 2023 kahit wala naman nanghihingi, no? Wala lang, kasi, una, wala akong kausap, ganyan, maghanap na ako ng kakwentuhan, ayan, kayo kakwentuhan ko. Tapos, hindi, maliban doon, ang main reason talaga is dahil may lesson. May lesson akong natutunan na gusto kong i-share, ganyan. Just like for all of us, no? Every year, merong bagong lesson na binibigay ang bawat taon, no? Sa bawat tao kung magre-reflect ka, no? Kung papansinin mo yung mga bagay na tutugunan mo sa taon na yon. So yeah, let's get started, no? So 2023 for me it was a good year. It was a good year. Medyo roller coaster, yeah, pero para sa akin parang mas roller coaster pa rin yung 2022 ko. Kasi mas roller coaster of emotions in 2022 ko. Basta may twist doon na may nangyaring plot twist noong 2022 na na-twist ulit noong 2023. Ay, gets nyo? Noong 2022, first quarter ng 2022, na broken heart ako noon. Na-ghost ako noon, guys. Na-ghost ako noon. Tapos meron din akong community noon, kasama ko sa isang trading community noon time na yon. For those who don't know, I am a cryptocurrency trader, no? Pero recently naging inactive ako, pero ngayon I'm trying to bumalik, no? Wow, konyo bro, konyo. I-try kong bumalik, okay? Tayo magka-comeback. So, yun. Ang nangyari kasi noon, nung first quarter ng 2022, nag-ghost nga ako, ganyan. Tapos, tangina kasi, enropo ko rin nun eh. Abilis ko mapulot, medyo cringe pag naalala ko. But anyways, ayun nga. Tapos, yung community na sinasamahan ko nung time na yun is, tinuri ko ng family yun nung time na yun eh. Tsaka, I'm building my name na dun sa community na yun, no? Medyo nakikilala na ako. I was very active, really active na talagang ang sipag ko noon. Then, all of a sudden, biglang basta ang gulo na nangyari. Hindi ko na masyado i-share yung details. Basta medyo magulo yung nangyari doon. And to cut the long story short, nawala yung community na yun. So, I was down. I was really down. Kasi, alam mo yung feeling na yung career ko noong time na yun sa community is medyo umaangat-angat ng gano'n. Tapos bilang, sinabayan pa. Sakto pa. Sinabayan pa nung kausap ko noong time na yun. Bigla siyang, wala na, hindi na nag-reply. My gosh, ano ba nangyari? Basta, ayoko nang balikan yon, ayoko na rin i-share yon ng time na yon. And, bandang dulo ng 2022, yun na yun, doon na nangyari plot twist. Tayo yung nagka-love life ng 2022. Then, tadhana nga naman, ang gulong nga naman ng buhay, no? Ang gulong ng buhay, ikay minsan nasa taas, pero ngayon, nasa baba, pero babalik ka ulit sa taas, huwag kang maglala, kasi gulong nga di ba? So, ang nangyari, sa 2023 naman, na-twist ulit yung plot twist na yun. Yung bandang dulo, ang lala ng plot twist na yun, ha? So, ayun, so, nabala ang ating love life, pero okay lang. So, for the first, second, and third quarter ng 2023, everything was doing good, no? Everything was fine for me. Parang, alam mo, iniisip ko nung time na yun, I was living the best life. Alam mo yun, parang everything is going good, parang may mali. Ay, na-experience na yun, parang walang problema eh. Puta, parang di tama to eh. Parang ganun. Diba, parang kunyari, sa mga college students dyan, di ba? Pag meron kayong 1 week na walang deadlines, walang ginagawa, walang exam, naramdaman nyo yung parang mali ito ba? Parang may paparating na, parang may paparating na hindi maganda. Di ba? Parang iniipon lang. Ganun yung feeling, parang
okay, mag-enjoy ka muna dyan, pero meron tayong paparating na trahedya dito na malaki-laki. Ganun yung feeling. So, nung time na yon, nung around first, second, yung pinaka-peak first, second ng 2023. Yun, ang problema ko lang noon is thesis. Wow, nilalang yung thesis no? Nilalang yung thesis, hindi. Pero, ano siya, nalagpasan naman siya. Lahat naman ng problema nalalagpasan, guys, diba? Pero, ibig ko sabihin, nevertheless, yung feeling ko nun is, I'm happy. I'm really happy. Ano ba bang problema ko ng 2020, nung unang 2023? Paghahanap ng pag-OJT-han, yun, isa ako sa mga, sa section namin, isa ako sa mga medyo late na nakapasok ng OJT. Naging problema ko rin yun. Pero, ang laking blessing nung napasukan kong, late man, ang laking blessing nung napasukan kong company, no? Which is doon ako nagtatrabaho ngayon. Ano pa ba? Yeah. Tapos, parang, parang unperfect na mapapaisip ka talaga, wait lang, parang may mali Parang gano'n. Tanda ko pa noon, may nag-chat sa akin sa Instagram, kaibigan ko. Sabi niya, parang, alimutan ko yung exact line Basta sabi niya, Paolo, ang perfect naman ng buhay mo. Parang gano'n na, sabi niya, may jowa ka, tas gagraduate ka na, ganyan. Tapos, pinag-OJT-han ka na, whatsoever. Alam mo yung, parang everything is falling into place, ganyan. Sabi ko, thank you, ganyan. Then, ano pa ba? Okay guys, hello, sorry. Pinutol ko muna for a while kasi napansin ko sa sarili ko parang na out of the flow ako Alam mo yun? Na out of the flow ng state of mind. na ano ako, mental block ako, puro ko, ganyan. So, pinutol ko muna. And, yeah, let's go back to the topic. And, yan, share ko nga lang din pala muna sa inyo. Hindi ko nasabi ngayon na medyo iniba ko ang ating setup kasi, medyo doon sa pwesto nung first episode, medyo madilim, tinry ko kanina. So, ayan. Kita nyo dito pa rin yung mga libro ko. Siyempre, inayos ko yan para mukha pa rin tayong matalino. Tapos kita-kita yung buong desk, di ba? Meron pa tayong ganitong vision board. Akala mo naman talaga, ano? But anyway, so, going back, wala ang ating flashing lights. Para medyo aesthetic talaga ang datingan natin. Hey, I want the... Yan. Medyo aesthetic ang datingan, no? Alam mo naman talaga, tangina Akala mo, talino So anyways, going back. So yun nga, may nag-chat sa akin. Actually, dami ko na sinabi, pero kinat ko lang kasi parang, parang ako, na puro what the fuck, Paolo. But anyways, ito na nga, i-recoup natin yun. Ayan, si Ana naman. Para kasi, alam mo yung, ang dating sa akin, parang, meron ako, inaalala na hindi dapat maalala. Kaya, medyo naghahang yung utak ko So, fast forward na nga tayo dun sa sa lessons na nga. Kasi ginakwento pa yung nangyari sa 2023, nabubuisit ako Binadrip yung sarili no? So, okay, doon tayo sa lessons. So, meron natapos, may mga bagay na natapos ang 2023 na dapat iwanan na sa 2023. Ang dapat na babaunin mo lang ay yung mga lessons. Yes, that's right. Very good. So, meron tayong mga iiwanan sa 2023. Doon na yon, nakasil na yon. Babaunin na lang natin is yung mga natutunan natin. So, ano yung mga bagay na ako personally natutunan ko, no? First thing that comes to my mind is hindi mo mababago Hindi mo mababago ang taong ayaw magbago. Boom. Yun. As the major learning na natutunan ko sa 2023. I tried to be a life changer. I tried to be, alam mo yun, parang in-exercise ko din ba yung leadership skills, ganyan. Parang to guide someone, pero it all boils down pa rin dun sa person, no? Yes, you can help by a lot, pero yung change
from a person is, it should come from within eh. It should come from that person mismo. Diba? Tapos, isa pa is, dito ko rin talaga napatunayan yung mga quotes and sayings about sa circle, ganyan. Tayo ang dami kong alam na ganyan. Diba? Ayoko nung birds with the same feather flock together. Masyado nang gasgas yun. Mga mga pakitaan natin ng mga... Sino nga ba nagsabi nun? Putik, nakalimutan ko talaga yung nagsabi ng show me your friends and I'll show your future. Si yata yun eh. Siri. Bobo, hindi gumagana. Basta tinatanong ko sana kay Siri eh. Basta, show your friends, I'll show your future, mga ganon. Tapos, you can't soar like an eagle if you hang out with flamingos. Yan, yung mga gusto kong mga banatan. Ano pa ba? If you hang out with 5 losers, sooner or later you will be the 5th. Yan, yung mga gusto ko, di ba? Ano pa ba? Yun, hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Pero marami pa yun eh. Puta dapat pala nilista ko eh, no? Kasi, nung nagre-reflect na ako talaga, dun pumasok lahat ng mga, shit, totoo pala, no? Na kung sino yung main circle mo, sino yung sinamahan mo, most probably magiging ganun ka rin eh. Though it doesn't apply to all people, ah. Yeah. Alam ko, hindi naman lahat ganun. Kasi, di ba? Kung ikaw ay taong mataas naman talaga yung prinsipyo mo sa buhay, you know your own values, di ba? Alam mo kung sino ka, alam mo yung hanggang dito ka lang, kahit alam mo yun, kahit ganito yung impluwensya ng tropa mo, hindi ka magiging ganyan eh, di ba? Hindi ka magiging ganun eh. Mayari ako, napatropa ako sa mga, hindi naman, may mga nakilala ko na sabihin natin, nag-yosi, ganyan. Pero hindi mo na nag-yosi, di ba? Nakikipak ng vape ko. Nakikipak ng vape ko. Oh, yan, di ba? Pero, yung mabisyo, hindi ako naging mabisyo. Ano pa ba? Uy, naglalakad ang aso sa labas. Oh. Anyway, sorry, I got distracted. Ayun. Yun yung biggest lesson na natutunan ko sa 2023. So, ngayon, let's talk about naman sa small wins. Kasi, syempre, kailangan din natin i-celebrate yan, yung mga small wins na yan. No? One, we got ang tawag dito? Job. We got a job, di ba? So, malaking blessing yun. Thank you, Lord, talaga sa blessing na yun na ang bilis kung nakakuha ng job kasi na-absorb tayo dun sa pinag-OJT-han natin, di ba? So, yun. Malaking blessing nun. Ano pa ba? Graduate tayo. We had new experiences, di ba? Na, alam mo yun, date dito, date doon, ganyan. Experience din yun, di ba? We went to new places na hindi man internationally, 'di ba? Pero it's a new place, 'di ba? Kahit by car lang namin tinravel yun, it's still a new place. Mga small wins. Ayan, learnings na mababaon ko ngayong 2024. Ano pa bang mga natutunan? Na dapat pala nilista ko kasi feeling ko meron akong hindi pa nababanggit kaya puro ako parang feeling ko meron pa ako hindi nababanggit na lesson na natutunan ko ng 2023. Bahala na, siguro masasabi ko naman sa ibang episode yun kung sakali. Tangina, na mental block ako, wala na akong maisip talaga eh. Pero ayun nga, so yun yung sabi ko na rin ko yung small wins ko. Let's talk about some losses naman. So, some losses na naano ko sa sarili ko ng 2024 is ang konti lang na nabasa kong book. Actually, ang goal ko dapat ano nga bang goal ko nun? Siguro dapat every 3 months meron akong, or every 2 months bagong libro na yung binabasa ko. Pero nangyari, 2 libro lang ang natapos ko nun, guys. So, natapos ko tong The Power of the Subconscious Mind, tsaka itong How to Train Your Dragon. How to Influence and Influence People. Napakalaking napakalaking value nito actually, no? Kasi rin yan parang may take din to sa emotional intelligence sa paano ma-handle yung anger mo, ganyan. So sa relationship nagamit ko to, no? Ano pa ba? Ayun, basically yun na yung recap ng aking 2023. So, let's proceed dun sa parang akala mo nagle-lecture no?
Ito na uhaw ako. Inom lang ng tubig. So, sa New Year's resolution naman tayo. Ano ang aking New Year's resolution? Unang-una sa lahat, okay, ito ang aking New Year's resolution. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa ibang tao tuwing may meet up. Kasi lagi ako late. Ewan ko rin ba, guys? Ewan ko rin sa sarili ko ba? Alam mo, parang, ano siya yung tawag dito, it was deeply engraved na sa aking subconscious mind na kahit anong gawin ko, nalilate, nagugulat na lang ako. Alam mo yung prepare ako ng maaga, pero maya-maya, kuyari, pagkikita natin, 9:30. Tanga na maya-maya, papansin ko, 9:30 pa lang ako lalabas ng bahay. Alam mo yung, kahit anong nangyari, parang, after ko mag-prepare, di ba, ganyan, tapos makikita ko, tanga na, 9:30 na naman ako alis sa bayan, 9:30 kami magkikita. I mean, matutulala na lang ako bigla, tapos, ganun na naman, Nahihiya ako, actually, nahihiya ako sa mga perwisyo ko, sa totoo lang, no? Inaamin ko ngayon, ako po ay nahihiya at ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga naperwisyo ng oras, and promise ko rin sa sarili ko na hindi ako magpapalit ngayong 2024 sa tuwing may meetup or meeting or something whatever like that, appointment, no? At dahil dyan, ako yung magbabayad. Lagyan natin ng bearing. Pinag-isipan ko 'tong mabuti. Gusto kong ma-improve yung pagiging, ano ang tawag sa term na yun? Yung punctuality, ayun. Gusto ko ma-improve yung punctuality ko. Kasi, alam ko naman, no, let's admit it, na pagiging late is very unprofessional, no. And nakakainis naman talaga, kahit ako on the other end, may kausap ako, diba? Tapos, ang tagal dumating, late dumating, naiinis ako, pero hindi ko masabihan. Bakit? Kasi ganun din ako, parang ang kapal naman ng mukha ko na mainis, na, late ka na dumating, ang tagal mo, parang ako hindi, ganun din naman ako, alam mo yun. So, this 2024, gusto kong baguhin yun, gusto ko tanggalin yung habit na yun, no? Gusto kong puksain yun para kahit pa paano magkaroon na ako ng boses na manumbat sa late, di ba? Oy, bakit late ka? Hindi ako ganyan. Di ba? Hindi ako ganyan. Di ba? Ako hindi ko makasabi yun ngayon Sabihin ko lang, uy, nice to meet you. Kahit inis ako kasi tagal dumating nito Nice to ganun lang. Ganun lang magagawa ko sa ngayon. Hindi makaboses Pero ayun nga, eto, ang bearing na gusto ko is magbabayad ako ng 20 sa taong ka-meet up ko pag na-late ako. Bakit 20 lang? Baka naman sabihin niyo, bakit 20 lang? Medyo mataas na ang standard sa mga tao ngayon. Taas kasi yung inflation natin no? Medyo barya-barya na lang yung 20 ngayon Barya naman talaga yung 20, di ba? Pero konti na lang may bibili ng 20 ngayon 20 every 5 minutes. Okay ba 'yon? Sounds good ba 'yon? Sounds good ba 'yon? Good ba 'yon? Parang fair enough na ba 'yon? 20 every 5 minutes. Okay. Kasi ganito yung nangyayari. Isa ngayon, minsan may nakausap na akong tropa ko, sabi ko, pre, ba't kasi kasalanan mo, pre, ba't kasi ang aga mo dumating? Ba't kasi on time ka dumating? Kasi may usapan kami na kita tayo 4 p.m. Dumating ako 4:30. Sabi ko, pre, kasalanan mo kasi 4 p.m. ka dumating Pag ako kikitain mo, pag-usapan natin 4 o'clock, pupunta ka 4:30. Para fair, di ba? Para fair, hindi na sasayang yung oras. May kasalanan mo, pare. Hindi ko kasalanan yun. Ako kikitain mo Dapat 4:30 ka na pumunta, di ba? Hindi, joke lang. Pero, ngayon, promise, guys. Promise. No? Babaguhin ko yun. Medyo nakakatakot din. Kaya 20 lang din kasi pag tinaasan ko yun, puta baka naman maghirap ako. Sorry pero okay. Yung kumpiyansa ko sa sarili ko when it comes to punctuality medyo mababa sa ngayon, no? Kaya 20-20 lang. Pag medyo okay na, hindi na ako nalilate, taasan natin, gawin nating 50, tapos gawin nating 100. Yon, every 5 minutes. So ngayon 20-20 muna every 5 minutes, no? Ano ba? Next is
gusto ko makapag-workout regularly, no? Syempre para, alam mo yun, ano naman tayo, strong body kasi, 'di ba? Naniniwala ka na if you have a strong body, you have a strong mind kasi syempre active yung katawan mo, nagfo-flow yung dugo sa katawan mo and oxygen sa katawan mo na maayos, active ka, 'di ba? So, alam mo 'yun, ayoko mag-sound ng masyadong parang matalino eh. Pero alam mo 'yun, basta you get my point na if healthy yung body mo, healthy rin yung mind mo, makakapag-isip ka na maayos, 'di ba? Ano ba? Syempre, popogi ka rin pagka ganun. Ano ba? Next is taking action. So, yeah, which is sinisimulan ko na ngayon sa pamamagitan nitong podcast na to. Taking action sa mga bagay na, may naisip akong gustong gawin. Kadalasan kasi yan eh. Yung, actually, alam ko hindi mo ako nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Yung may naisip kang gustong gawin pero hanggang dun lang. Like, hindi nagmamaterialize yung idea mo kasi hindi ka nag-take action. 'Di ba? Andito lang siya. Like, parang gusto kong gawin, parang ayos gawin yun ah. Eh, wala, hanggang dun lang. Dinelay mo na dinelay, tapos wala na, 'di ba? So, this year, gusto ko naman baguhin yon. Gusto ko naman mag-take action na once may naisip akong gusto gawin. Syempre, pag-iisipan ko muna ng mabuti, 'di ba? Pero pag may nagustuhan akong gawin, I'll make sure na I will take action regarding to that. Regardless kung anong maging outcome nun, 'di ba? Going back nga sa sinabi ko nung episode 1 regarding to sa atomic habits, no. Become process driven or process oriented kaysa sa result oriented, 'di ba? Kasi sabi nga doon, 'di ba? You don't rise to the level of your dreams. You fall to the level of your systems. Mga libro na yan, kulang pa yan. Kasi, unang kinonsum ko mga audiobook eh. Cum laude, pare. Sorry. So, ayun. Taking action, una is pagiging late, tapos working out, tapos taking action. And lastly is stepping out of my comfort zone, just like I always do. Naman. Kasi, parang nagsimula ako mag-step out of my every year nagsi-step out ako ng comfort zone ko eh. Like gusto ko may experience na bago ngayon taon. Kaya ngayon taon, ito ang gusto ko may experience na bago is mag-podcast, ganyan. Magpapansin sa Facebook, magpapansin sa internet, ganyan. Ano pa ba? Gusto ko rin mag-travel internationally. Yan. Gusto ko, isa yun sa mga bucket list ko ngayong taon. Na, actually, sabihin ko na, putang ina kasi, nabook naman na eh. Wag lang magkaroon ng trahedya, no. Sana hindi mabate. Pero, this year, may plan kami na mag-out of the country, you know. Basta pupunta kami sa isang Chingchong Island. So, hinaan nyo na lang kung saan yung Chingchong Island na yun, no? First time kong sasakay ng aeroplano, guys. Paliwalat kayo sa hindi. First time kong sasakay ng aeroplano, kaya excited na ako. Wag lang sanang mauudlot. No, wag lang mauudlot. Ay, teka, ba't ba ako napunta sa, tangina, sabi ko, stepping out of the comfort zone, hindi stepping out of the country, eh. So, yun, stepping out of the comfort zone. Yeah, sabi ko nga, diba, just like I always do. Kasi, noong 2019, alam ko, nag-start ako step out of the comfort zone every year. You know, I try something new. Nag-start ako 2019. Ito, marami din nakakaalam nito kasi sinikreto ko to eh. Ako yung nag-Star Magic acting workshop. No? Tapos, I did great naman. No? I did great. Kaso, daw dito, medyo pricey kasi. Ang pricey kasi niya, kaya hindi ko na siya natuloy. Pangalawa, 2020, ang step out of the comfort zone ko noon, 2020, ayun, try ako mag-e-commerce. Try ako familiar ba kayo sa dropshipping, ganyan? Hindi yun yung ginawa ko. Ang ginawa ko is drop servicing, drop service. Parang, kaka-search ko lang sa internet, ganyan. Parang, basically, parang outsourcing lang siya. Like, I am the middleman, di ba? Kuha akong client, then, kukuha ko ng, di ba, ang dropshipping nangyayari kasi, meron kang customer, di ba?
ikaw yung middleman, kukuha ka ng supplier, tapos from supplier, direct tayo papaship mo na dun sa, sa customer mo, na meron kang patong, syempre. Parang ganun din yung akin. Meron akong client, tapos meron akong sabihin nating tao dito na nakuha, na gumagawa siya ng some form of service, no? Tapos kung magkano man ang service fee niya doon, or sabihin natin kung magkano man yung presyo niya sa service niya, papatungan ko ng onte, tapos yun yung ko sa client, diba? Ganun. So doon na born yung The Art at Work, guys. For those who don't know, gumawa ako ng page noon. Binilan ko pa nga ng ng yun? Yung sa BIR ba yun? Yung i-register mo yung pangalan ng ng business mo, kahit online business, kasi di ba pandemic yun. So talagang ang gobyerno talaga gagawa ng paraan para mataksan ka talaga, maperahan ka talaga, puta na online. I don't wanna talk. Pero magkano lang naman nilabas ko nun, no? Nasa 200 pesos lang naman nilabas ko nun. So ayun, ginawan ko siya ng ganon. Tapos ngayon inactive na siya, sadly, no? Inactive na siya kasi si Beto nag-focus tayo sa ibang bagay. Tapos so yun yung isa sa mga step out of the comfort zone ko no 2020. At ito pa, yun din yung taon na nag-start ako magbasa ng libro. Gosh, I hate reading books. Totoo lang, I hate reading books, no? Pero isa yun sa mga talagang in-step out of the comfort zone ko. Ulit ako doon noong 2020, no? Pinakaunang librong binasa ko is Rich Dad Poor Dad, no? And I recommend din na basahin 'yon kasi ang ganda ng story doon. Guys. And ang Pinoy kasi kulang sa financial literacy. And that book teaches you financial literacy, and hindi siya boring kasi maganda nga yung story, may kwento, no? So yeah, recommend ko basahin niyo 'yon kung hindi niyo pa nababasa, or kahit sa audiobook, 'di ba? Ako sa audiobook ako nag-start yan. Puro audiobook lang ako dati. Nag-start lang ako bumili ng physical book 2022. Late 2022, I think. Puro audiobook lang ako nung dati, yung Secrets of the Millionaire Mind, Richest Man in Babylon ba or Babylon? Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich. Ano pa ba? Itong Mindset, una kong kinonsume to sa audiobook eh. So, ayun. Ngayon ako bumili ng mga libro-librong ganyan kasi una, gusto kong ma-enhance yung reading skills ko kasi ang bagal ko magbasa, guys. Tsaka pan-design din. Tingnan niyo naman, mukhang matalino, di ba? Pag-design sa kwarto, di ba? Pag may pumasok kay ibang tao sa kwarto, ay puta nga, nagbabasa ng libro. Talino na ito Di, ano yan? Design lang yan. Okay, next is 2020 yon. 2021, anong ginawa kong step out of the comfort zone in 2021? Ayun. Nag-commit ako maging full-time day trader. So, talagang exposed kasi ako sa 'di ba kasagsagan ng kasikatan ng crypto noong 2021, bull market noon. Pero bago pa mag-bull market, low-key flex lang ng onte. Bago pa mag-bull market, sa market na nag-start ako mag-trade doon. Like nag-discover ko na yung trading, no? Ano pa lang nag-discover ko yung trading December 2020, tanda ko pa. Doon ako nag-execute ang pinakauna kong trade. Pero ano yun, hula-hula lang yun. Wala pa akong technical analysis, wala pa akong risk management, trading psychology, and whatsoever jargons, no? Wala pa akong alam talaga, based on hula lang, gut feeling lang, no? Then, by 2021, doon ko na inaral talaga. As in, dead eye ako sa goal ko noon. Dead on the spot talaga. Right on the G-spot, bro. Diba? Talagang, talaga, inaral ko talaga ng maayos yung trading noon. No? Ito yan This is it. Di yata kita sa camera, pero yeah. Yun. Chart patterns yung mga yan. Ito, candlestick patterns. Ito, kung mapapansin, kita ba dyan? Mga sinulat ko yan mga mantra ko sa sarili ko. Na natutunan ko rin sa libro na binasa ko about trading. No? So, yan. Yun yung mga yun. Ano pa ba? Yun, talagang ang dami ko natutunan sa trading, guys. Totoo lang. As a person, no? Ano pa ba? Yun yung step out ng comfort zone ko no 2021 is, yeah, trading.
Nag-commit talaga ako doon. As in, yun ang pinagkaabalahan ko. Doon ako nag-grind. Like, grind talaga. As in, grind talaga. Pero di ako yumaman doon ha. Just to be clear, hindi ako yumaman doon. Actually, lost pa nga ako doon eh. Lost pa ako. Hindi ako pumera ng malaki doon, no. Baka isipin nyo, porque sinabi ko nag-grind ako ng sobro doon eh, pumaldo ako. No. Baka may mga mangutang na naman dyan. Ay, mga mangutang na naman dyan eh. Tanga, suki ako ng mga mahilig mangutang eh. Buisit eh. Mukha ba akong Bombay, guys? Ha? Mukha ba akong Bombay? No? So, wala akong papautang sa inyo ngayon. Sarado ang pinto ko. Sa iba kayo mangutang, wag sa akin. So 2022, move on. 2022, step out of the comfort zone ko is love life. Okay. Kasi, sobrang torpe ko. So, totoo lang. Sobrang torpe kong tao, no? Tsaka, wala akong confidence sa sarili ko na pagdating sa babae, wala talaga. Sabi ko pa nga nung tropa ko minsan nung minsan nasa labas kami. Ano pa ako noon? Ito, siguro senior high. Senior high pa ba ako noon? Alam ko senior high ako noon. May magandang babae, ganyan. Sabi niya, titigan mo. Tanga, hindi ko magawa. Hindi ko talaga magawa. Sabi, tayo na ba't ko tititigan? Alam mo yun, parang sobrang pussy ko as a lalaki pagdating sa babae, promise. So, 2022, doon ako nag-step out ng comfort zone ko, and I tried to enhance my flirting skills, you know. Kasi essential din yun eh. 'Di ba? Essential din yun. Aminin natin na hindi naman di ako malandi, guys ha. Di ako malandi. Putang ina, alam ko yun, di ako malandi. Baka sabihin niyo malandi ako eh. In-enhance ko lang yung flirting skills ko. Like, I just improved myself on some aspect, no. Kasi, syempre marami tayong mapapansin sa sarili natin na kailangan natin i-improve. And isa yon sa mga in-improve ko sa sarili ko kasi sobrang torpe ko talaga. And ayoko maging torpe my whole life. Like, tangina baka tumanda akong binata, alam mo yun. So, kailangan natin, kailangan natin, bataw dito, ipuksain yun. Kailangan natin sirain yung barrier na yun, no. So, yun, step out of the comfort zone ako, no. And 2023, ang step out of the comfort zone ko noong 2023 is breakup. hindi, going to a corporate job, 'di ba? Pagpasok sa trabaho, ano ba? Ayun, hosting. Yun, nag-experience ko rin mag-host. Sumali ako ng mga organization. Sa 2022 pa pala yun. 2022 pa pala yun. So, ang laking lesson din. Juicy in 2022 ko. As I could say, juicy in 2022 ko. No? Sumali ako ng org. Nag-host ako. 2023, nag-host ba ako ng 2023? Parang hindi na yata eh. Parang... Pero naging active pa rin ako sa community sa school. Ganyan. Yun. Pero ang pinaka step out of the comfort zone ko ng 2023 is going to a corporate job. So, ayun. And tayo yung nakakahigit 30 minutes na ata, I think. And that wraps up na ang ating episode 2. Kung sana hindi kayo na-boring, no? Kung na-boring man kayo, I'm sorry. Ganun talaga ang buhay. Hindi tayo perfect. And yun, sana sa mga nakaabot dito, no? Thank you for listening. Sana may napulot kayong aral, may napulot kayong value, no? Kahit pa paano, entertain ko kayo at some point. And yeah. Thank you for listening. Thank you for watching. And kita-kits sa susunod na episode, guys. So, thank you so much. And have a great day. Love you.